Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good evening, good morning from Manila to New York and back. Hello mga kazis. Hello. Hi. Yeah, Hello. imagine 1 week na nakalipas for 2025, and since we've already discussed about the reversal of roles being in midlife, for this week, let's talk about yung mga crucial conversations. Ano bang mga conversation na kailangan nating pagdaanan na mahalaga to improve our quality of life bilang midlife? Kami yan yung mga sisters. I'm Raquel. I'm Jaco. Matthew. And Julie. Hi, good evening, good morning. Good evening. Okay. Hello, everyone. Yes. So, welcome back sa ating lahat. Welcome back. Si Mama Pen will join us later, hopefully. May pinagdadaanan lang po. Technical issues lang siya. Pero, technical issues. And thank you for joining us. Okay, so to begin our conversation, let's define muna ano ba yung crucial conversations. Okay? Yes. Ano ba yung mahalagang mga conversation na dapat natin pagdaanan? Siyempre, midlife na tayo, yung pinag-usapan nga natin last week na reversal of roles na hindi na tayong tatahimik na lang, yung mga opinion natin would matter now. So, ano bang mga conversations to? In the book called Crucial Conversations, this book, yes. Mm-hmm. Ang definition nila ng crucial conversation has 3 factors. Number 1, the conversation should be of opposing opinions, magkakaiba ng opinion. Mataas yung emotions or heightened yung emotions. And the third would be high stakes. Malaki yung, anong stakes? Malaki yung nakalaan. Yung impact. Yeah. Yung impact. Ayan. Yes. So, yun. So, let's start the conversation. Ano yung naging difference sa inyong mga friends, sisters, when you were young, compared now, na nandito na sa stage ng life natin, na nagbago yung pakikitungo nyo with having that conversation, especially yung mga crucial conversations nyo? Ako na una. Sige, go. Siguro compare yung bata ako. Ako pa naman ma-opinion na tao. So, bilang ma-opinion, so ipinaglalaban ko yung kumbaga parang bulag ako doon sa opinions ng iba. So, ang perspective ko is tama yung opinion ko. Yung lahat ng iniisip ko and all. Kaya, kumbaga parang kahit na unhealthy na pala. So, yun. Pero ngayon, nandiyan na yung siguro yung maturity na nag-iisip ka na before kang magsalita. Tapos, parang ngayon, parang titingnan mo, parang mas iisipin mo, bakit ganun yung thinking niya? Kumbaga parang hindi ka naman nagiging critical doon sa kausap mo, pero parang mas tinitingnan mo. I'm sure kasi wala naman taong nagbibigay ng opinion na mali yung objective na nila, 'di ba, na sinasabi. So, might as well na iintindihin mo. Yan. Iniintindi mo, parang sinisitwasyon mo yung sarili mo doon sa kanila na bakit ganun yung iniisip nila. So, ano yung perspective nila over certain na topic or certain agenda, especially siguro on a professional side, no, sa mga meetings. So, syempre parang minsan sa ngayon, iniisip mo na ano yung perspective ng mga kausap mo. So, parang in a way, nagbibigay ka ng respect doon sa unlike nung kabataan, parang makikipag-debate ka, unlimited debate yon. At hindi ka titigil hanggat hindi nila naiintindihan yung opinion mo. Yan yung malaking difference ko. Yan. Parang lagi kami naglalaban. Ako
Ako, Ang tagal Parang hindi kasi nag-iisip ka na kayo na. iniisip ko kasi kung ano nga ba nung kabataan ako, no? Pero kasi nung mga, I think yung tahimik ako eh. Same. Malabas nyo naman nung high school, tahimik ako. Mhm. Kahit parang meron akong gustong sabihin, parang kinikimkim ko lang yun. Kaya parang yung utak ko, yung puso ko, pakiramdam ko, kating-kating, parang sabog na sabog na. Pero sa loob ko lang yun. Parang ganyan. No? And iniwan ko na lang na ganon. Parang Okay. ganon. Hindi ko na, parang wala ako ma-remember na pinush ko pa na sabihin or gawain ko ano man yung kailangan kong gawain para ma-voice out kung ano man yung gusto ko sabihin. Especially kapag alam kong somehow tama ako or somehow hindi ako agree doon sa particular situation or kung sino man yung, kung ano man yung sinabi no ng tao. But now, ganun pa rin naman, no? Hindi naman ako yung basta-basta din naman na siguro dumating ako sa point yung kay Raquel nung medyo tumanda na ako na nagsisimula na akong mag voice out, parang ganyan. But at that time, pero controlled pa rin naman, parang ganyan. Hindi pa rin naman ako yung tipo na hindi ako confrontational kasi. Ganon. So parang as Yang much as lagay na possible yan. ko. Oo. Hindi, kasi para siyang face sa akin, my face. Face, Diba? okay, Kabataan ko, Okay. kim-kim lang talaga. Tapos para siguro nagkakaroon na ako ng muang, parang ganyan. So parang unti-unti gusto ko ng pag-usapan, parang ganyan. Pero siguro dahil kulang pa rin siguro sa experience, parang ganyan, or knowledge, kumbaga parang hilaw yung pag-voice out ko, parang ganyan. Unlike Okay. now, yes, I can speak for myself, I can speak for others, especially kung alam ko naman nasa lugar, pero alam ko pa rin na maayos pa rin ako magsalita. Parang ganon. Kumbaga parang hindi ako yung siguro naman, alam niyo naman, yung pagkakakilala niyo sa akin, no? Although, assertive ako, pero alam Talaga ko, magaling. support niyo naman ako. Okay, sige. Sige. Wala naman si Stephen eh. Assertive ako, yes. Diba? Pero assertive ako, pero I know na somehow, I'm very careful with Yes. how I deliver. Right? Because, nagmamatter na sa akin yung katulad sinabi ni Bes, ni Raquel, nagmamatter sa akin kung ano kasi yung magiging pakiramdam nung kausap ko. I always put myself doon sa situation, sa shoes nung tao, parang ganyan. Kung ako ba sinabihan iba katulad ng sinasabi ko nga, di ba? Nag-experience ko before. Alam ko yung pakiramdam ng gano'n, na sinusumbatan ako, gano'n yung tone na ginagamit sa akin. So, ang ginagawa ko now is, yes, I voice out. I speak for myself. Yun nga, kumbaga sabi ko kung ano yung gusto Assertive. kong sabihin. Pero, asserting something, pero in a nice way or respectful manner Diplomatic. pa din. Parang Si Sir Matt. Nice. Ako naman, ako kwento kayo, naalala ko kasi, siguro I was born since birth being Naku, Matt. aesthetic. Hindi ko alam kung sa akin lang ba. Parang Sa Ano? lahat. nagagarble. Narinig ba ako? Narinig ka si Narinig, pero Parang grounded. Tanggalin mo na lang kaya Grounded. yung headset. Mag-speaker ka na lang. Ito na naman yung natin. Oo nga. Technology crisis. Habang inaayos ni Sir Matt. Yes. Ikaw, Ayan, Julie. naririnig ko. Ayan, Tanggalin yung headset mo. Nang nag-gargle. ganun pa rin. Teka. Okay, habang Teka, inaayos si Sir Matt, sa case Yes, ko naman, sige, pareho kami ni Checo. Very submissive na kapag may conflict or anything, crucial conversation nga, quiet lang ako. I won't assert anything based on my opinion or anything like that. Na-enhance lang siya, I think, in a way around 2009 when I started the humanitarian aid work thing.
Kasi, na-realize ko hindi nauubra na tatahimik lang ako eh. Like, when I go on a project, usually short-term lang siya, and I have a specific job description na kailangan kong matapos within 6 months, within a month. And kapag tahimik lang ako, hindi ko ma-reach yung goal ko. So, I really worked hard to be more competent in the way na sabihin ko yung mga gusto kong ma-achieve, kung paano namin ma-achieve as a team, considering as well na hindi lang puro Filipinos mga ka-team ko, different cultures, different languages. So that's really something I really worked hard on. Talagang yung diplomasya ko, kung paano ko kumbaga, how I can squiggle myself para ma-reach ko yung goal namin. Yung common goal, hindi lang goal ko. Common goal namin, me and the other partners, yung Ministry of Health, yung team namin, para at least kung matapos ko ng project ko, ma-achieve ko yung goal ko ng, if in case man hindi ko ma-achieve talaga, minimal lang yung hindi ko ma-achieve. Parang ganun. Sir Matt, welcome back. Okay na ba? Narinig na ako? Yes. Sige, try nyo. Narinig ako, okay na. Sige, i-translate na lang natin. Hindi ko talaga may problema. May problema ng is. Ang internet ng Marikina. May problemang internet ng Marikina, Antipol. Mahina ba? Marikina. Oo. Pero isa, yung sa taga-Marikina, Antipolo pala yung isa. Magkapit-bahay lang na malapit. Oo. Wala ako sa audio, wala? Meron, pero nag-grounded nga siya. Internet mo daw, sabi ni George. Mag-lag po, sir. Internet nyo po. Internet mo daw. Naglalag daw, may lag, LAG. Andiyan na naman si Nympha. Sige, go. Sige, try. Nakadata ka lang ba? Hindi. Ng line. So, Raquel, Checo, tsaka Sir Matt, merong specific part ba na yung parang yung last week na conversation natin na yung turning point na sinabi niyo sa sarili niyo na I need to work on how I deal with my conversations. Yes, oo, definitely. Oo. Sa career or sa family or relationship? Siguro mas motivated. Actually, gusto ko sana iwanan pa na tanong, magkaiba ba yung approach ninyo in managing crucial conversations or difficult conversations kapag sa bahay lang or within your family or personal level versus sa trabaho or professional level? Siyempre may pagkakaiba. Parang, diba nga, naalala mo nung nasa Boracay tayo, sabi ni Julie, ay, si Ma'am Cherilitz kayo kasi na may ongoing kang meeting. Naiiba yung tone mo. Naiiba yung tone mo. Totoo. Pero siguro yung tanong na yung sabi ni Julie na kung meron bang turning point, definitely meron. Ako on a professional, nung nagkaroon na ako ng hawak na mga tao na may team ka na, so kumbaga para kang kasi nagli-lead. Kung dati, elimination, pag ayaw mo nang kausapin, nung mga bago ako sa work, parang dead ba ka na, ganyan. So parang hindi mo i-work out. Pero pagka team lead ka pala talaga, parang kasi syempre nandun ka sa gusto mong i-develop yung yung team mo di ba? So parang kung saan siya. That includes relationship, di ba? Yes, like true. When you're building team, it's relationship building. And always, with this relationship building, nandiyan pa natin yung conversation, yung communication nyo with people, di ba? Ikaw, Sir Matt, yung turning point Ayan mo. na, mga okay na yun. Okay na ba ako? Narinig na ako? Okay na yan. Okay na yan. Okay na. Alam mo, sabi ni Nympha, mag-data ka na and use your phone, Doc Matt. Robotic ka. Sabi. Okay na, naririnig ako. Sige, try mo. Okay na, naririnig na. Tignan natin yung sabihin ng mga audience. Oo. Paki-ano ka, Nympha. Sa lahat ng Ano ba yan? Ang hirap naman, no? Narinig niyo ako, hindi? Narinig, pero Mag-improve naman na.
Puputol-putol ka Hindi. Sabi ni Nifa, hindi. Para kasi tayo nag-charades. Connect the words. Ang hirap pa niyan, di ba? Rate Nifa from 1 to 10. 10 is the highest. Maganda. Ang hirap. Lowest 1. Anong rating? Ang hirap pa niyan, yung ang dami niyang gusto sabihin. Yeah. Oo nga. Papawinsan na ako tuloy. Okay lang yan. Oh, how do you Sama ka handle? na yan, oh. Stephen. O 4 daw. 4 yung rating Ayan, niya. pwede na yan. Okay. Yung sa akin, siguro I was born really empathetic. So, tingin ko simula pagkabata nung maliit pa ako hanggang ngayon, doon ako sa side na listener talaga ako. So, nadala ko naman siya hanggang ngayon na mas gusto ko talaga yung nakikinig lang kumpara dun sa may sasabihin kung ano man. Pero pag may sasabihin ako, after Ang sabi ni Sir Matthew, nasanay daw kasi alam ako magsasalita. Ako magkakasin kasi Sir Matthew. Interpret mo. Nung maliit pa kasi daw siya. Talagang empathetic na siya talaga. Empathetic. Na kahit na kinukutsa-kutsa siya ng mga kaklase natin. Ngingiti-ngiti lang yan. Oo, mas gusto daw niya nakikinig siya. Yes, nakikinig lang. Tapos, siya na siya magbaboysan ng opinion niya. Which what I like about Matthew. Kasi kami madadaldal kami nila Mama Pen, nila Tio, nila Jameer. Sa Leathercraft, si Sir Matthew ang pinaka-quiet. Oo. Matahimik lang ako. Oo. Ayan, Makikinig mas okay lang ako. na. Yan. Huwag ka na headset. Huwag ka na mag-headset. Okay na. Ayan. Okay na. Okay. Ayun, makikinig lang ako. I'm on to the dun sa listening lang. Tapos magpa-process lang ako. Kung meron akong other thoughts na mas naiintindihan na, tsaka ako magvo-voice out. Lalong-lalo na ngayon, kung nasa midlife tayo, makikinig muna ako sa mga sides ng lahat. Very Switzerland. Alam mo, ang parang dami feeling ko natin ngayon. Yung dynamics natin parang medyo kulang, no? Kasi wala tayo. Oo nga, nakakaloka ito mga intablat na to. Ang turning point ko sa akin, yung first time ko ikaw. nagpunta ng Cambodia. So, ang akala ko, kasi nung nag-start kasi kami with Doctors Without Borders, ang sinabi sa akin ng HR is, we don't need superheroes. We want professionals who could do the job. So, yun yung tumatak sa akin na pumunta ako sa mga projects ko, not in the mindset na I can change the world. Ang mindset ko parati is, ito yung job description ko within this time frame, I need to work on that. And then, naalala ko pang isang training namin, sabi ng isang facilitator, the reason for conflict in general is because there's lack of intimacy. Or as how they word it, intimacy. Like, you need to look at me more. So, nung dumating ako ng Cambodia, sabi ko, parang Kerry, ganyan-ganyan, parehong Asian, ganun-ganun. Natuwa sa akin yung lab manager nung una, kasi sabi niya sa akin, like, ang pinalitan ko kasi is from Europe, and ayaw nila sa kanya, kasi raw, malakas daw parati boses, tapos very assertive, na siguro ang dating sa kanila ay sumisigaw. Pagdating ko doon, syempre, pa-sweet lang tayo, Asian. Yes, na mabait. Magsalita, mabait. Ganyan. So, akala ko, effective ako ng mga first 3 months ko. And then, eventually, na-realize ko, hindi iuubra to. Kasi, may mga kailangan akong tapusin or ipa-implement sa laboratory na hindi ko napupush kasi hindi ako masyadong assertive. So, I shifted on that. Yung tone mo. Yes. Tsaka the way kung mag-follow up sa lab manager, yung talagang i-open ko yung conversation, how can we work on this? Instead of me waiting for them na lumapit sa akin na kailangan natin gawin to or what. Ako na yung nag-open ng conversation. So yun yung turning point. That was around 2009 August? No. Dumating ang August. October, November, December. Mga bandang ganon. Yun yung turning point. And then since then, I try to hone it as much as I can. Pero paano? Konti-konti? Paano yung naging adjustment mo na from pa-sweet to... According to... remember mo si Sir Matthew,
fourth year Successful Achievement Club, the first rule ng SAC with Mr. Samalka, sumalangit nawa siya, is know thyself. Na-realize ko because lumaki nga ako na hindi ako confrontational and stuff. I need to work on my emotion. Kapag nag-iinit na yung usapan, how do I carry myself? Kasi yun lang yung makakontrol ko di ba? Like kapag feeling kong masyado ng maano yung debate or wala nang paikot-ikot na lang, kailangan ko i-control sarili ko na, Julie, wag sisigaw kasi hindi ka nalang magugustuhan. Julie, wag magsha-shutdown kasi wala kang ma-reach sa ganyan. Try to understand what they're trying to say. Especially, again, hindi tayo pareho ng language. Those kinds of things. So, I need to go back again and again sa emotions ko, sa actions ko, tsaka sa thoughts when I'm having that conversation. So that kapag naulit yung conversation na yun, ano yung pwede ko pang gawin? How do I improve myself? Kasi, again, hindi ko makakontrol yung ibang factors Ang makakontrol ko lang is how I approach it. Diba? Totoo. Yeah. Ako siguro, ang gusto ko lang sigurong, actually when I, prepare for this episode, ang tanong ko din yan Lagi ko tanong na, parang kasi yan yung parang pinaghahandaan natin, diba? Trigger points and whatnot. Ako is, more than the experience, I think nakatulong sa akin nung, katulad din ako nung kay Raquel, nung nag-start na ako mag-manage ng mga tao. No? Para kang pag nag-manage ka ng mga tao, ewan ko kay Raquel pero alam mo yung pakiramdam ko, para akong, ilan na ba minamanage ko kaya? Kung ilan yung minamanage ko na tao, parang ganun yung mga anak ko. Ganun karami yung mga anak ko. Just imagine, isa, dalawa pa lang yung tatlo yung anak mo, sobrang aligaga ka na. How much more kung more than 10, 20, 30 yung hinahandle mo, right? Yes. So, sobrang ang hirap. And then, I think more than the experience, sa akin kasi is, nakatulong sa akin yung mga trainings. Multiple trainings true. na na-atinan ko, no? In terms of, yung leadership training. Yes, leadership training. Coaching, how to, yung nadaanan niya yung mga difficult conversations, and naging structured siya. Unlike before, na kumbaga parang sa gaya na saba ka agad, dito hindi. Through trainings, tinuturuan ka paano magiging structured. Not really parang, basta structured yung proseso, no? Kumbaga parang, may preparation dapat na mangyayari. Ikaw din mismo, no, pine-prepare mo yung sarili mo. Yung gaya sabi ni Julie, right? So dapat is unang-una in terms of preparation, no, dapat you identify ano ba yung intention mo, bakit mo kakausapin yung tao, right? Be very specific. Ano ba yung purpose? You define the purpose, no, nung conversation na yon. And then of course, syempre you have to set yung room and kailan, 'di ba? Dapat very timely yan. Hindi mo po pwede kaya nangyari ngayon yan, meron nangyaring hindi maganda. Hindi mo po pwedeng sige next year ko na siya kakausapin para gano'n. No. Para to address yung concern na yon, as much as possible, dapat very timely, no, yung pag-address mo ng concern. So you have to set yung schedule and talagang isa-set mo yung time mo. And then pag set ng time na yon, set mo na rin yung mindset mo, right? You have to, ito yung sinasabi ni Julie na you need to think about your emotion then as well, right? Ano ba kasi yung naging situation? Gaano ko ka-impacted, no? Or ka-affected doon sa situation na yun? Gaano ko ka-invested doon? Buti sana kung merong, parang ikaw lang yung third party, hindi ka involved, right? Parang wala kang masyadong involvement, no? Mas madali siguro i-manage yun. Pero kung ikaw mismo yung involved doon, nasaktan ka, diba? Or parang, yun nga, merong hindi magandang nangyari. So you need to, kumbaga parang somehow, prepare your emotions as well, no? Paano para mag-anticipate ka na, pag sinabi ko ba to sa kanya, anong mangyayari? Kapag pag sinabi ko, tapos ito yung naging reaction niya, yun nga, anticipate, para magkaroon ka na parang scenario. But again, part ng preparation is you stick doon sa facts muna. Be very objective. Ano ba yung problema na kailangan natin i-address? Kasi baka mamaya, dahil hindi ka focus, no, hindi ka nag-prepare, magiging pagharap mo na siya,
baka inungkat mo pa yung mga nakaraan, parang ganyan. So, hindi na ikaw, hindi ka na focus. Very baraka ito. Very baraka. Oo nga. Diba? Oo So, nga. yun yung natutunan ko through trainings. Talaga Yes. nakakatulong yan. So, sa mga nakikinig ngayon, take advantage nyo yung mga trainings na available sa katrabaho kayo ngayon. Kung meron mga training, leadership training. Sa online, may mga free. Online, may mga free training, leadership Facebook. training, how to manage people, how to manage difficult conversations. Available lahat naman yan. So, take advantage or make time. Kasi doon lang din talaga ako natuto. Yan nga yung hindi masyadong binibigyan ng emphasis. Kasi 'di ba, yung mga nagpumapasok sa school, hindi siya nabibigyan ng emphasis lalo na yung subject na personality development. True. Oo nga. Kasi part siya ng personality development na we just realize, 'di ba, yung mga training for soft skills, Yes. para sa mga training for communications, 'di ba? Good communication strategies. Part siya ng personality development na subject Pero hindi siya masyadong nagkakaroon ng magandang spotlight. Tapos tsaka natin siya maiintindihan at ma-realize na wait, when we grow up, important to, kailangan pala meron ganito yung tao. So sana dapat iyon yung mabigyan natin ng highlight tonight na sa mga kabataan, sa youth, kahit hindi sa youth, din sa mga nakikinig sa atin, sa mga ka-sisters natin, na yung mga paraan ng pakikipagsalita, kasi like when I'm doing therapy and counseling, di ba, communication is equivalent to relationship. Iyon yung maganda kasi nating maisip, na dapat lagi nating isasaalang-alang na yung lahat ng lalabas sa bibig natin, hindi na natin siya mababawi. Correct. Di ba? Yun yung lagi natin sa Philippine culture natin, na nakakasakit tayo. So, yung tulad ng sinabi ni Checo, ni Raquel, saka ni Judy kanina, so when we communicate well, di ba, madami tayong trainings, madami tayong mga gustong pero hindi natin siya, parang hindi siya na-exercise ba? Hindi siya masyadong napapractice. Kaya nagkakaroon tayo ng miscommunication. Hindi lang satsat ng satsat, di ba? Oo. Pero siguro yun I like yung magandang yun yung maganda kasi putik, kumbaga parang mai-improve ka talaga as you experience no. Pero totoo, maganda yung ni Matthew na sa mga kabataan ngayon. Kumbaga para natin, i-maximize nila yung yung available na mga sa sa Facebook, sa pati ngayon 'di ba, parang i-maximize natin yung use ng Google, paano yung tamang approach kasi parang sa totoo lang isa yan sa parang panghihinayangan mo na sana noon pa. Yes. Na natutunan mo na kasi talagang iba-ibang tao yung makakaharap natin. And yun nga, yung magiging tendency mo katulad ng kabataan ni Cherry Litz, tumatahimik na lang siya. Pero kasi nung kabataan natin, elementary, high school, hindi yan part talaga ng tinuturo Walang personality development. Parang subject financial literacy. Parang financial literacy. Parang ganyan. Walang ganun So, maswerte pati walang internet. Totoo. Tuturuan lang tayo find the slope of the angle. Di ba? Oo nga. Nagamit niyo na ba siya ngayong weekend? Mga angle of difference. Di ba? Oo nga, angle of elevation. Diba? Ganon. Yung ganun. Na perfect mo yung pagdodrawing. Hard skill lang ang Exactly. hard skill lang ang na perfect. Di ba? Yung mga sine curve, cosine curve, di naman natin nagagamit parati. Pero alam mo, natatandaan nyo ba na kahit nung high school, wala tayong ganitong subject matter, we have this experience na we have this mindset na we are already mindful with behavior. Alam ko kayo din ganun 'Di ba yung tipong yung tumaas ang kilay niya, meron niyang gusto sabihin. Ay, yung gumanon yung bibig, 'di ba? O kaya yung actions. Kasi yung mga actions na ginagawa natin, visuals, 'di ba? Yun din nakakatulong sa atin with good communication na nagagamit din natin ngayon.
Pero di ba by nature ang mga Pinoy, parang ayaw natin maging confrontational. Pero Actually, mas more on assume tayo no? it's an Asian thing. Akala ko nung una okay. Filipino lang. Filipino lang. And then, when I was doing one training, sabi ng anthropologist, I think she's from Austria, she said Asians in general has this culture of saving face. Na Okay. ayaw natin ng mga ganyang usapan kasi it's sort of like us giving bad name for our family. Kapag naging assertive tayo, like, ay, pamilya ni ano yan, diba? So, yun. Kumbaga, dala-dala mo ang buong angkan mo kasi kapag... Which is, natawa ko sa comment ni Irel. Nabasa niyo yung comment ni Irel. Yeah. Hi, Irel. Yung, wala kamatayang open forum. Tama naman, nung high school. Diba? Yeah. Ay, Pero nung high school... Na-practice natin Na-practice natin during high school. Yung mga open communication just sa mga open forum na yan Yes, totoo. So, kapag may alam kayong crucial conversation that's going to happen, do you prepare for it? If yes, how do you do it? May specific ritual kayo na ginagawa? Do you take down notes or... Ako, kapag yung alam mong yung kumbaga crucial yung magiging kausap mo, siyempre, una, mentally at saka emotionally, prepared. So, para i-anticipate mo na yung mga kahit pa paano, ipe-prepare mo yung sarili mo na, andyan yung may malamig kang tubig na katabi. Tapos, pag-aaralan mo maigi yung ipe-present mo or yung about dun sa topic. And then, syempre, as well as yung magiging mga kausap mo is somehow, inaano mo rin siya, inaalam mo rin. Meron ako isang training na na-attenan na yun yung isang yung kailangan yung makaka-converse mo is at least kahit pa paano, alam mo yung background niya. Para kumbaga magkaroon kayo. Kasi hindi naman daw gaano kalalim or kababaw. Minsan, yung good conversation and magre-result yung isang crucial conversation through doon sa good, tama nga, yung communication talaga. Pero kumbaga para meron kayo munang common ground na pag-uusapan. Kahit hindi malibawa, mahilig siya sa basketball. Sabi, uy, meron kang basketball agad. Parang yun yung magi-start dun sa isang crucial conversation na para at least is kayo is makapalagayan ninyo yung loob ninyo. Nagpe-prepare. Syempre, siguraduhin mo hindi ka puyat kapag napaka-importante nung at may kailangan kang kumbaga maging maganda yung result ng conversation through sa'yo. Ganun din, kapag ikaw naman yung yung recipient ng conversation or nung idea, parang pine-prepare ko rin yung sarili ko na dapat maging open. Siguro yun yung isa ko na-adjust sa sarili ko kasi talagang before, puro negative. Mamaya sabihin sa'yo, negative, kumbaga, sinasabi mo agad, paano kung ganito? Paano kung ganon? Kumbaga, negative agad yung pero yun nga yung malaking improvement na hindi siya healthy kasi na sa conversation na makuha mo yung importanteng message ng conversation kung yun nga, hindi ka open doon sa idea or doon sa perspective ng mga kausap mo. So, pagiging open and also knowing who you're talking to. Yes. Yes. Yeah. Sino Ikaw, Cherry Lips. Ako kasi, syempre ako lagi ang inaano ko ngayon kasi as a manager, right? So, ang sa akin is yung preparation, very crucial yan for me. When you say preparation, talaga merong documentation na kasama dyan. Not just simple mental notes, no? Pero kumbaga para meron ka talaga na-gather muna na facts, and as much as possible as meron ka na mga initial information, nakalog na yan sa'yo para at least you can somehow objectively state ano ba yung issue. Kasi when you say crucial conversation, you're talking about a problem, di ba? You're addressing an issue. So it's very important na ma-define mo na clearly. Marami kasi yan. Ano yung crucial conversations? About behavior performance. It's about behavior.
nung tao. Parang ganyan. But regardless kung whatever type of conversation yan, dapat malinaw muna ano yung tinatry natin i-address. Be very specific. Diba? Again, gaya na sabi ko kanina, napakahirap kasi na sobrang lawak nung pag sasabihin mo bakit kailangan mo kausap eh. Ano yung purpose mo, 'di ba? Kung malawak masyado yung pag define mo ng purpose or goal mo, malamang sasanga-sanga yan. Pati ngayong panahon pa ni Kopong-Kopong, baka maungkat pa, parang ganon. So, dapat be very specific. Ano ba yung target mo? Ano lang ba yung pag-uusapan natin? So, really define yung purpose. As much as possible is, yun nga, meron ka ng mga artifacts doon. And then, tama na yung sinabi ni Raquel, no? You know, dapat somehow yung background nung tao. Ako naman kasi tinitignan ko, why it's important? Because, hindi naman kasi yung approach mo sa tao pare-parehas eh. Unique yan. Depende doon kasi sa level of maturity nung kausap mo. So kung medyo alam mong marami pa tong guidance na kailangan gawin, so yung approach mo iba din. As compared doon sa someone na alam mong matured to, no? Yung handle na matured roles na. So kumbaga parang iba din yung approach mo doon. Medyo strong na rin, parang ganyan. Kasi of course, iba na nga yung pagtanggap niya. And then at the same time is, siguro ang pinakahuli doon, part ng preparation is, dapat meron ka na resolution somehow na naiisip. Paano mo gustong mag-end yung conversation na yon, right? And siguro yung nakatulong din sa mga training, it's more on listening ka dapat muna. After stating the problem or yung purpose nyo for having having that conversation, no? Of course, you get their POVs din. Dapat kasi hindi siya one way. Hindi parang ikaw lang yung salita ng salita. Dapat is, ito yung issue natin, parang ganyan. So you also ask their POV, and then as much as possible, ikaw na yung huling magsasalita. Hayaan mo sila magsalita, validate kung ano yung mga kailangan i-validate, and then somehow ask for a collaborative approach na sige, ano yung next step natin? So, dalawa na tayo. Hindi lang ako yung mag-i-inject sa'yo na, ito yung gawin natin para ayos na. Parang ganyan. Kumbaga parang you ask the person, parang, paano ba natin aayusin to? Para sa susunod, hindi na natin siya ma-experience ulit. Parang ganyan. And then, yun. Doon na iikot yung magiging conversation niyo. Tama naman. Ako naman, so, based doon sa mga napag-usapan natin, sa conversation, yung mga narinig ko from Checo, from Raquel, and from Julie, lahat kasi tayo iikot dun sa looking at the big picture. Diba? Yun yung sinasabi nyo kanina na ano yung main objective, ano ba talaga yung dapat natin pag-uusapan. So we need to look at that big picture muna. Tapos, at the same time, you need to learn how to be more patient. Yun yung ginagawa kong preparation para sa sarili ko. Yung pinoprogram ko na yung utak ko na dapat mas habaan natin ng pasensya doon sa mga kakausapin natin. Sabi nga ni Checo, iba-iba yung mga taong kinakausap natin, so iba-iba yung level. Ganun din naman sa ating lahat. So that's the third one, it's adjustment. We need to learn how to adjust. Yung paano natin i-level yung yung diction, yung choosing the right words. Yes. Diba? Yung choosing the right words para maintindihan ng kausap. Kasi ang hirap, kakausapin mo yung tao tapos hightful duty yung ginagamit mo, di ba? Hindi ka niya magigets. O kaya naman, kausap mo naman, di ba, na ibang tao, tapos ganito yung gagamitin mong approach, di ba, masyado kang formal, pwede mo siya makausap ng magjo-joke-joke lang tayo, pero gets nyo agad yung convo. So, that's adjustment. Yun yung 3 things na gusto kong i-point out. Look at the big picture, ano yung pinaka-main objective ng conversation. Then, second would be to develop your patience. And how are you going to develop? You learn to adjust based on kung sino yung kausap. Correct. I like yung mga answers nyo. Parang, it boils down na we need to become an active listener. We need to become more empathetic. We need to develop how we connect with other people. I guess, parang yun yung what everything boils down. And siguro mag-iiba-iba siya. So like halimbawa, parang iniisip ko lang kapag yung mga kapatid mo yung kausap mo, yes, parang diba? mas pasensya. Ako mas pasensyos.
Sana hindi makita ito ni Honey. Ay, Mas honey. ano ka, Honey, mas kung magiging mas pasensyo, kayo ba, mas nagiging, ano ba kayo, mas understanding doon sa kausap ninyo? Or, syempre, definitely nagmamatter, lalo na kung crucial na yung time bound siya, di ba? Yeah. So, sa professional kasi, kayang-kaya natin identify na may deadline yan, may ganito yan. What if sa family? Halimbawa, may problem sa family. Ano, meron akong kakilalang kapatid, sabi, after na ng Pasko, tsaka natin pag-usapan yan para mati-mati pa tayo ng Pasko. Sabi ganyan? Mhm. Ba kayo? Yung sa pagkadating sa tatawa si Matthew. To be honest, I'm one of the victim of that. Mas nauna yung professional more than the personal. I think naging mas open lang ako with my siblings around 2019, 2020. Compared to professional. Professional is parang na-improve ko siya around 2009 eh. Pero with my siblings, it took longer. Primarily because, again, ako pinakabunso sa amin. Hindi ako sanay na ako yung mag-voice out ng mga opinions ko and stuff. And the turning point for me was being away. Yung looking at the bigger picture na sinasabi ni Sir Matt. Being away from my family gave me a different perspective of how I would like my relationship to be with them in the coming years. Na I've sacrificed a few things, like not talking to my siblings for a few years. But I think that gave us also the time and the space to heal separately. Na nung nagkita kami uli after a few years, we just talk it through. Hindi pa rin siya perfect ngayon, pero at least we can talk things out compared to before na wala talaga. And that's one thing I'm very thankful for. Kasi kung hindi ko siguro talaga inilayo yung sarili ko, I won't be able to have that crucial conversation now na kaya kong gawin with my siblings. work in progress, di ba? Yes, exactly. Oo, work in progress. Kasi ngayon, syempre, yun nga, may edad na tayo. So, syempre, ako naman, lumaki naman ako na, especially do sa parents ko, lalo na pag family concern. Talagang ginagather kami ng parents ko. Lahat kami, hanggang doon sa mga pamangkin ko, ginagather nila May kami. meeting. Oo, may meeting. Totoo, Family may meeting. Open forum. Oo, open forum. Pero kumbaga parang yung ganong mga bagay. And siguro yung mga, before, yung mga simple dinner namin every week. So yun yung, kumbaga parang minsan ile-let go mo na yung misunderstanding na, yun nga, yung hindi kasi tayo confrontational, di ba? By nature. Ngayon, yung siguro, nung netong nawala si nanay, parang nagkaroon din kami ng meeting, nagpatawag ng meeting ang panganay kong kuya. Sabi niya, uy, dapat, kumbaga parang yun nga, maging intentional. Once a month, tayo, ikot. Sino magpapakape ngayong month? Ayun, sawa ng Diyos. Parang nung ako sinisisi, nung ako na daw yung turn ko na daw, biglang puro busy na lang daw lagi. Pero yun nga, siguro yung parang walang sense of urgency, no? Kapag ganon. Kasi minsan Pag mas sa more on personal, pag sa family, parang hinahayaan natin mag-i-delay ng i-delay. Parang ganyan. Pero kasi sa professional, very very different. Hindi pwede. Kaya yung gusto ko iwanan ng tanong sa inyo eh. Kasi of course, for me, we are wearing different hats, no? So ako as a mom hat, as a wife hat, parang ganyan. Tapos as a manager hat, iba. Parang ibang-iba. So sa professional talaga, structured yan. And meron timing yan, merong timeline yan na factor, parang ganyan. Sa bahay kasi, dahil nga hindi naman yan, kumbaga parang wala ka naman deadline na sineset, parang ganyan. Wala ka naman performance evaluation na mid-year, year-end. Wala naman kayong gano'n sa family, di ba? Parang, okay, year-end performance na. Pati Maganda palang idea yan. Wala tayong monthly check-in, ganyan, sa bahay. So, gusto kong i-apply yung ganyan sa family. Oo nga. Di ba?
Mga key performance index nyo, my goodness. Sa amin kasi, kunyari ako siguro sa husband ko. Ayan na naman. Dari daw hindi. Lagot ka kay Carmelo. Kasi, di ba? Parang, magiging contradicting, no? Pero kasi ako, as much as possible, pag naiinis ako sa kanya, mararamdaman niya na yung tahimik ako. Tahimik, parang ganyan. Gusto ko ng space. Ayoko ng maraming tanong, parang ganun. Ayoko ng pero di ba pero di ba may rule daw sa mag-asawa na dapat hindi kayo matutulog na hindi sa amin nare-resolve yung so far ano, naman, di ba that noon? 16 years, Yung, 16 okay. years na kami. Ay, 18. 18 years na kami. So far naman. Hindi applicable. Hindi ma-applicable. Kayo pa rin, no? Pero yun nga, di ba, kanina sinasabi ko, pag sa trabaho, structured siya, preparations, tapos i-deliver mo siya dapat in a timely manner. Dito, parang, siguro, sobrang ng ano ko din sa trabaho, no? Gusto ko naman dito, sige, so gustuin ko na lang muna ng moments na tahimik lang muna. Ayoko na munang pag-usapan. Tapos siguro, ilang days lang din naman, mag-uusap na kami. Parang ganun. So, iba-iba yung approach natin ni Feber versus... Tawa ko sa message mo pa. Hi, Nefa. Dahil lang sabi, iba din yung approach mo. Ano sabi niya? Yung sinasabi ni Madam Raquel, very effective to know who you're talking to. Napabili nga daw siya ng insurance. Diba? Actually, magagamit din natin yan. Pero kung tayo ang re-receive, binubudol lang ba ako nito or totoo bang concern sa akin to? Diba? Ayan, something okay. ganyan. So, totoo let's reverse the question naman na ngayon. Sige. What if tayo naman yung receiving end ng conversation? Tayo yung in-approach? Ano yung gusto natin? Yes. How do you handle that? Ay, hold on. Meron kasi ako naalala. Go for it. Doon sa sinasabi ko kanina na regarding sa family matters. Kasi nasa culture din natin ng Filipinos yung hiya na factor. So, kaya hindi tayo medyo open, di ba? Napansin nyo? Kapag ibang tao ang kausap, lalo na pag friends, ang bilis mag-open up. Totoo. Oo. Totoo. Pero pag pamilya, parang hindi ka makapagsalita. Parang nahihiya, di ba? Tama ba? Ganun din ba sa yung nyo? Or pwede siguro Hiya ba? ayaw mong masaktan. Ganun. Oo, yun. Part yun. Yung ayaw mo makasakit, nahihiya ka, yung parang meron kang pinoprotektahan sa'yo. Di ba? Pinoprotektahan mo yung ego mo. Totoo. Parang feeling ko nga mas marami pang alam si Raquel kaysa sa mga kapatid ko. Same. Totoo, di ba? Totoo. Tapos feeling ko naman si Raquel, marami din ako alam sa kanya. Oo, totoo, di ba? Yeah. I have an answer dito. I have an answer to that based dun sa book ni Brené Brown that every one of us, we wants to belong. We want to have a community. We want belonging. If in case we do something na unapplicable or unaccepted in a group setting or in a cultural setting, we're ostracized. We become others. So kapag naging others tayo, what happens is, wala na tayong community. Wala tayong mga friends. So we tend to become alone. And ayaw natin mangyari yon. So our primitive brain, ang sinasabi, huwag ka nang magsalita. Kasi kapag nagsalita ka, you'll be ostracized sa group. So that, I think, is something that I think we can all work on na to strengthen yung core values mo. Sino ka ba? And kasi kung kilala mo kung sino ka, and every conversation na gagawin mo becomes intentional eh. Totoo. Diba? And yung sinasabi ni Checo kanina na naka-objective, nakasulat na hindi kayo umiikot-ikot. Nandun lang kayo. You stick to the topic. If you know yourself, if you know your intent, kung ano yung conversation na gusto mong mangyari, kahit na anong sabihin na ungkatin niya yung na pinag-awayan niyo 3 months ago or naging source nito, babalik ka na, ito yung conversation natin. How can we work on this together? I'm not here to become the villain of your story. I'm not here para maging victim ka ng story.
how can we move forward? Kasi it's different stories di ba? Pati yun nga, tama. Yung halimbawa, katulad si Honey, lagi ko sinasabi sa kanya yun. Hindi ka makakarinig ng ng kamalian mo sa taong hindi nagpapahalaga sa'yo. Kumaga I like yun that. yun yung ano ko sa kanya eh. Kaya ako, kahit masakit yung gusto kong sabihin sa'yo para ma-improve ka, sasabihin ko talaga. Kasi ako naman, siguro parang hindi naman siguro sa wala ka ng pakialam doon sa sasabihin. Pero kasi grounded ka na ang objective ko naman sa person na to, kaya ako to gusto sabihin sa kanya is para mapabuti siya. So ganun yung ano. Pero syempre, lumalabas pa rin yung culture ng pagiging Pinoy, siguro yung dapat respectful ka sa elders, sila yung mas nakakaalam kung ano yung tama, something ganyan. Siguro si Harry, kaya na-apply ko sa kanya kasi mas nakakabasa kapatid. Diba? Oo. So yun. Siguro, yung ano na lang, yung atin na, if yung yung parang, yung kanina kasi, paano tayo nagpe-prepare eh. Paano naman yung hindi tayo, walang preparation. Nakasalubong mo, Hoy, ganyan. Salubong mo. Ito yung objective mo ng, ganyan. Paano kayo nagre-react doon sa situation? Halimbawa, sige, ikaw na lang, Cheryl, ako magbigay ng example. Halimbawa. Ikaw na lang, Matthew. Halimbawa, ayoko magbigay ng example. Ako na lang. Sige. Example was, again, usually yung terms of reference ko na project, limited lang, 1 month, 6 months, ganyan. So there's one time wherein tinatanong ko ng isang output na wala akong mabigay na output kasi I'm relying sa partners namin sa Ministry of Health. Like, I can give some parts of it pero hindi total na information. So, of course, number one, I feel attacked. Kasi, like, kapag sinabing laboratory sa project, ako yan. So, first, nandun yung feel mo yung attack ka. And anong number one ng response natin? Maging defensive. Diba? You either fight, you freeze, or you fly. So, before, kapag nangyaring ganyan, defensive ka pa eh. Nung bata-bata pa ako. Like, defensive pa na, kasi ganito, ganyan. Eventually, dito pumasok pagiging active listener. For me to really understand, what are you trying to convey? Is this a personal attack ba? Or is it based on a diplomatic query of what's happening? Kasi kapag ganon, again, I have a story that I'm telling to myself. The other person has their story that they're telling to themselves. I want to clarify, okay, are you trying to ask me about this kind of result sa laboratory or are you trying to tell me this? Kasi baka iba yung impact sa akin. Understanding iba yung mo. Oo. So, I want to bridge that gap first. Effective naman siya so far. So parang may clarification, no? Yeah. Kasi parang ako nandun before sa mindset kang kasi, like again, I'm working with people from different countries mostly. And nandun ako sa mindset na hindi English ang primary language natin. Na the way you structure your sentences might be different from me. Tsaka yung impact niya is magiging iba rin. So there's always the thing na i-clarify. Kaya nga tayo minsan di ba? Para tayo nag-Filipino, minsan iba pa rin yung dating sa atin. So, nandun yung parating ano yung story na kwento nila, ano yung story na na-receive ko, I want to clarify kung pareho ba. May naalala ko isang kwento dyan, which is unrelated. Yung isang friend ko, si Peter, kausap niya yung isang friend niya. And this friend, I think, served in the army. May na-explain si Peter doon sa friend niya. Sabi ng friend niya, which I really find very admirable, tinanong ng friend, what is your thesis on this? Si Peter, na-restructure niya yung point of view niya. And then after nun, sabi niya, okay. So nagkaintindihan sila. Parang ng English speaker yun na. Diba? So yung parang, okay, it's very admirable na, what's your thesis about this?
Para kang Kasi nagtatanong ng, sige, check. gusto ko ibigay na lang situation yung yung pinaka nailala ko lang siguro sa non-professional kasi parang napaka-boring kung sa office. Professional. Office Oo nga. isi-share ko, no? Pero ito na, hindi na ako lalayo. Sayang wala yung si Stephen. Pero best ba remember the role-playing? The role-playing situation. Sobrang heated yung conversation namin ni Stephen. Kailan ba nangyari yun, Raquel? First wine night yata natin yun. First wine night ba yun? Oo. Last year. Okay. Oo, Anyway, yung nagka-phobia si Honey, kaya di na siya sumali ng mga sumunod. So may wine night ko kasi sila mga kaibigan. May mga Oo wine nga. night. Ay, wine night. Regular wine night kami. Hindi mo regular, pero basta may wine night. Pero anyway, so yun. Parang, nagkaroon kami ng somehow mainit yung pag-uusap namin ni Stephen. Siyempre kami, parehas kami nasa corporate diba? Parehas kaming manager. Siya sa operations, para ganyan. Ako basta ganon. So, in short, Para lang magkaiba pagkakaroon kami kasi ng- ng context, magkaiba ng Yun nga. perspective. Isang admin, isang operation. parang ganon. Pero Isang basta hindi- Aries, isang Okay. Pisces. in general, magkaiba Parang kami ganyan. in short, magkaiba kami ng leadership style. Okay. Style, Ni yes. Stephen. Okay, So good. it's different. Kumbaga parang siya, yung point of view niya, wala namang mali doon. Sa point of view ko, wala rin mali. Kaya lang hindi nga kami magkatagpo. Parang ganyan. So ang kagandahan nun, no, sa amin ni Stephen, is since siguro matured naman kami parehas, parang ganyan, we understand na parang hindi na rin nagiging maganda yung conversation. I think I remember I asked Stephen to pause or stop the conversation because parang we're not going anywhere na parang ganyan. And parang masyadong ako yun yung naging approach ko na parang I don't want Stop. to, kumbaga parang pursue yung conversation because for me, hindi na siya healthy. And siguro dun din ang inisip ko rin kasi yung mga taong nasa paligid to the likes of Honey, di ba, yung mga batang something, makakala na nag-aaway na kami, parang ganyan. So kung sa work yon, tapos meron mga taong nakapaligid, hihilain ko sana siya ng closed door discussion. Kasi since yun kumbaga parang very informal setting, usapan, sabi ko, let's stop na lang dito. Kasi sabi ko, parehas tayo I think, maganda naman yung intention namin parehas, it's just that magkaiba lang kami ng approach. Pero I think, parehas lang kami ng end goal na ganon. Kaya lang magkaiba lang talaga kami ng, siguro yun nga, yung process and whatnot. Nag-circle back kayo sa conversation. Sobrang intense kasi nandun din si Melo. So, namamayani yung pagiging asawa ni Carmelo kay Cherry Litz. Meron pang ganon May parang baka pa. Pero alam nyo, kita niya, yung papasok doon yung sinasabi ni Julie kanina na parang tribe mo or ka-group mo. Kasi si Melo at saka si Cherry Litz, sa totoo lang, magkaiba sila ng perspective din on a professional side. Pero during that time, siguro namayani yung pagiging asawa ni Melo. Sila yung magkakampi. Tapos si Stephen yung So ako naman, naging parang ako yung parang, hindi, ganito kasi yung ibig sabihin niya. Ito naman, ako yung ganito yung ibig sabihin niya. Tapos, para ako naman, hindi ako kinakabahan katulad ng naging feeling ni Honey. Kasi knowing both of them naman, parang hindi siya mag-e-end na magsosolian ng pagkakaibigan. Hindi naman gano'n. Magsosolian na ng kandila. Hindi gano'n. Magsosolian ng flowers, ng roses. Pero yung going back doon sa tanong ni Julie, kung paano siya, hindi ko hinayaan na hindi siya kumbaga parang kasi hindi ba sabi ni Cherry, kasi talaga sinasabi na ni Cherry, hindi na Stephen, i-drop na natin yung topic niya, mag-ano na tayo sa iba, parang ganon. Pero ako, hindi ko siya inallow in the manner na parang shinip ko yung conversation. Kasi parang ganon Parang putting it under the rug lang. Yes, pero bumalik pa din. Tapos good. hanggang nagtawa na kami after that na kasi parang sinabi ko directly kay Stephen na, ikaw ba, Stephen, na ka ba na parang rito?
offended ka ba doon sa sinasabi ni Cherry Litz? Ganon. Sabi, ay, hindi naman. Sabi ko, napipikon ka ba or what? Hindi naman. So parang hindi mo ba itinitik? Ginanon ko sila pareho kasi nga, parang ayoko rin kasing mag-end yung gabi namin na kumaga parang nag-stop lang siya kasi hindi naman siya na-resolve. Parang ganon. So sabi ko din, namamaya nila sa'yo pagiging, kasi sa operation parang somehow parang andun ka sa pro people ka eh. Kapag ka-admin ka naman, andun ka sa parang by the book ka. Ayan, policy, process. Lalo na si Cherry Litz, quality control yan. So, si Stephen, parang nandun naman siya sa mag-adjust, parang somehow, hindi naman pinagtatakpan, parang true understanding mo dun sa mga tao mo is nagiging diplomatic yung approach. Pero dun sa conversation na yun, hindi namin pinaghanda ang pare-parehas yun. So, kumaga yung hindi ko, kasi in my mind, during that time, pag hinayaan mo lang, ay wala nang susunod na wine night. Kasi baka magkaroon ng awkwardness kasi parang hindi mo siya na-settle during that time. Yes. Pero yun naman, nagkaroon naman ng tapos okay naman siya. Tapos hanggang naging joke na lang yung naging biroan na lang, role-playing na ulit. Si Stephen, sabi kasi ni Stephen, ganito siya na naka-intense. I-roleplay mo. Ganun yung niya ni Stephen. Sige, yung sinasabi mo, i-roleplay mo, gano'n siya. Siguro parang yung nagiging siya, yung leader na... Passionate talaga siya dun sa So yun, naging naman siya, nag-end up naman siya na parang ibinalik ko na parang somehow yung kinonfront ko sila pareho na ibalik yung topic na hindi man siya, yung para bang naging parehas ng opinion nyo, tama. Yes. It so happen lang na magkaiba kayo ng perspective. So, yun naman naging okay. Sayang wala Stephen eh. What I like about that? That conversation, lucky sila because you have Raquel as the arbiter. And I think that's one thing we can cultivate as people to be the arbiter of our own self. Now, what if dalawa lang tayong magkausap na walang Raquel sa gitna natin? How can we be the arbiter of our own conversation? Kapag heightened na yung conversation natin, may magsasabi sa atin na, maganda yung sinabi ni Checo kanina na, okay, stop muna natin to. Kasi heightened. Like that. Diba? Oo, nandun yung self-awareness diba? Which I hope yun sana ma-develop natin lahat when we're having conversations, especially in this midlife na, again, yun nga, we cannot prepare for crucial conversations. Bigla na lang always, hindi always. Ganda yun. Awareness din, awareness. Kasi dapat yung sa paligid mo nga. Kasi katulad yan, si Honey, si Honey, si Chris, Melo. si Raquel, si Melo. Wala na si F na. Stephen, 5 na. Wala ganun po. Parang, babalikan natin to pagbalik ni Stephen. Stephen talaga wala Sayang. Pero good job si Raquel talaga doon. Yes, that's very good. Tama ka doon, Julie, no? Kasi siya, hindi niya hinayaan na merong magiging may iwan sa ere, parang ganyan. Maganda. Na hindi niya hinayaan na matapos yung gabi na yon na pakalmahin yung something. Kumbaga parang nabalansin niya. Buti naman, nandun si Raquel. Wala siyang kinampihan sa amin. In fairness naman, wala siyang kinampihan sa amin. Pero sa totoo, mas ko yung perspective ni Stephen doon. Alam ko. Pero ang galing niya talaga doon. Ang galing niya. Kaso ayoko nang magdagdag ng apoy doon sa... True. Alam mo naman, diba? Yung kapatid niya yung tahimik. Basta tatawa talaga ako sa kanila. Oops, parang alam ko na talagang... Papunta na doon kasi kilala mo sila pareho, kaya ramdam mo na. Yung naginawa ni Checo, that's, it's one way of showing your strength. Yun yung hindi naiintindihan ng tao. Yung sabi nga ni Julie kanina, di ba? Kung paano kung dalawa na lang kayo, walang maging arbiter, di ba? Tapos paano mo mapopause yung conversation. Yung pagbaback off, it's not showing your weakness It's just showing your strength. Kasi dapat ma-emphasize din natin yung you know how to give way to get your way. I like that. Ay, galing na. Di ba? Para makuha mo yung gusto mo, mag-give way ka muna. Kasi para mag-settle down, di ba? At saka mag-meet kayo sa end point. You need to do that. Ang ganda ng ginawa ni Checo.
yun naman din naisip ko. And very sana wag nang mangyari yung sa iba, no? Yung dahil nga wala siyang courage to stop the conversation and kumbaga parang very specific why you want to stop the conversation, parang ganyan. Kasi yung iba, hindi ganun. Ang ginagawa nila, nag-walk out. Diba? Yes. So, mas hindi magiging maganda yung ending nung gabi na yon. Kung ako, I chose to, really shut down or shut off everyone by walking out. Di ba? Mas lalong, talaga siguro nagkakalayan na kami ng... Speaking of shutting down, insert ko lang, pero we'll discuss this more eventually in the coming episodes. It's called stonewalling, yung kapag mag-shutdown ka or di ka magsalita with any relationship. And according to John Gottman and Julie Gottman in their book, stonewalling is one of the four horsemen of apocalypse sa mga relationships. Like if you stonewall, it closes the conversation, the communication, so it closes the relationship. Yeah. So I'm a very strong stonewaller then, kaya I can really empathize with that. So ang member ng Geneva Convention natin, si Matthew tsaka si Raquel. Sila na po. Ayan na. So, realization. Realization na tayo. Maganda pa ba tayo ng mga tanong-tanong? Asan ba? Meron ba? Hi, Nympha. Hi, Ariel. Thank you. Yes. Siguro yung Yung pa si Mama Pen eh. Yeah. I think, oo nga eh. ako, yung realization lang, with our conversation, yung common denominator is, again, yung knowing ourselves, be very intentional with the objectives, tsaka yung pagiging active listener natin with any crucial or hindi man ng crucial conversation, be there in the conversation, be present. Oh, yeah. And, alam mo yun, I think having a conversation with someone, just being there, yung presence mo lang talaga is a good gift to anyone that you're interacting with. And yung tunga ko na lang si Julie, no, yung siguro ako naman yung realization ko is kung kumbaga, hindi siya basically innate sa'yo yung magkaroon ng good conversation right away. Through experience and napakalaking tulong talaga nung i-train mo yung sarili mo. Magbasa, yung mga actual na hindi mo, kumbaga kung aantayin mo kasi na experience yung magturo sa'yo, it will take time talaga. Pero kung as early as yung ka pa teenager or sa mga anak or pamangkin natin, bibigyan mo na sila ng mga materials to read, na mga ganito, at least na available, very available ngayon is napakalaking tool noon na tinuturuan mo yung sarili mo na dapat pala ganito. Kasi ako rin naman yung hindi naman lahat through experience ko na. Pero yun nga, kung available lang siya during ng kabataan natin is siguro mas as early age natin is natutunan natin yung tamang pakikipag-converse. And masasabi ko ako sa sarili ko hanggang ngayon is nandun pa ako pero na ako yung kung dati hindi ko na-appreciate yung halimbawa negative, matatapos yung halimbawa meeting or pakikipag-converse ko na masama yung loob ko. Ngayon hindi mas more on understanding do sa tao. Pero continuous learning pa rin na ngayon medyo tumatahimik na ako. Pagka hindi ko talaga mag-gets yung perspective, kumakausap ako ng iba na ito yung perspective. Ano bang, kumbaga parang yung hindi mo makita, isabihin mo sa ibang tao para makita nila yung hindi mo makita doon sa perspective ng tao. Pero definitely, nandun ka may mabuti naman tong intention dito sa conversation Nandun naman ako sa situation na yun. Although yun nga, andyan pa rin na kapag pinipigilan ko yung sarili ko na magsalita, nandyan yung talagang literal na yung sikmura ako. Lalo na parang pag against ka dun sa sinasabi. Pero yun nga, mas nakakatulong yung hindi ka na lang mo naiime. Yung lalo na kung medyo mataas yung emotion mo, balikan mo na lang kapag or sige, noted, sige, yan, pag-aralan ko, something ganyan yung pwedeng maging, or you take time out naman on kung halimbawa yung on a personal side naman yung kailangan mong pero yung gusto ko lang idagdag talaga yung naaaral siya
natututunan siya. Matututunan siya talaga. Yes. So, yun yung Agree. isang, hindi siya yung ma-acquire mo lang through experience. Pwede siyang matutunan. So, yun. Correct. Yun yung Nice. realization ko ngayon. Very good. Siguro ako na lang, realization ko is, sa work kasi, siguro hindi ko naman sinasabi na kasi tanda ko na, no? Siguro kasi nga yan, tama yan. Gusto ko lang susugan yung sinasabi ni Raquel. George? Bukod sa experience, right? It's very important na may continuous learning talaga. No, na mag-attend ka ng lahat ng available learnings, ganyan, or training na po pwede mong atinan, take advantage yung mga ganoon training, no? Kasi very important yan. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo pa alam lahat. Parang ganyan. So, malaking bagay yan. And then siguro is, yung crucial conversation, something na hindi mo yan may iwasan. No, it could happen sa work, could happen sa family, sa personal, professional na nabuhay mo, no. So, ang gusto ko lang sana iparating sa lahat is be mindful lang dun sa sasabihin mo, right? Sabi nga nila, 'di ba, we are entitled sa mga opinions and whatnot. But I think it's very, very important na maging mindful ka pa rin dun sa sasabihin mo. Right? Na magkakaroon ba to ng magandang output or mas makakadagdag to sa problema. So sabi nga nila, merong yung quote ba, begin with the end in mind. Ibig sabihin, understanding na parang meron kang malinaw na direction. Kaya mo to gagawin, kaya kayo magkakaroon ng parang sit down or discussion because meron kayong gustong ayusin. Yes. Hindi yung parang ang end mind mo is hindi gusto ko mas masira yung relasyon namin. Hindi, 'di ba? So you're after for solution, 'di ba? Mas gusto ko ba na mas masira yung tingin nila sa akin because ito yung sinabi ko. So siyempre ikaw kunyari, alam mo na sabihin natin hindi maganda naman yung intention mo. Pero kung merong negative merong nag-react or something, dapat mayroon ka intention to at least clarify, 'di ba? Hindi yung parang wala kang pakialam sa sasabihin mo, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon na marinig yung point of view nila because importante kasi yung sasabihin ko lang, yung opinion ko lang yung problema. Ay yung nagmamatter, parang ganyan. So it's very, very important na you begin with the end in mind. Know ano yung gusto mong mangyari. Gusto ko ba na makip yung relationship ko sa tao na to? Or hindi. Yeah. So ano-ano yung kung ang end state ko or yung end goal ko is to keep my relationship with this person, right? And gagawa ako ng mga paraan para maayos namin dalawa. Hihingan ko siya ng ano niya. Kung hindi talaga, din at least masasabi mo sa sarili mo na gumawa ka ng paraan, 'di ba? To resolve, to understand and whatnot. Parang ganun. So be very mindful doon sa sasabihin mo. Be responsible doon sa mga sasabihin mo and sana yung end goal mo is paano magbigay ng solusyon. Paano kayo ma-resolve yung issue at hindi na to parang mas lumala pa. Parang ganun. Oo, tama. Yung tulad ng mga napag-usapan natin simula kanina. So, para sa akin, yung realization ko, lahat parang sinamarize din natin di ba? Tulad ng sinabi ni Checo, yung end goal. So, look at the big picture. Ano ba yung pinaka main objective natin? And while looking at the big picture, you develop your patience kasi yun talagang kailangan natin. And how are we going to show strength? Kapag heated na yung argument, heated na yung conversation, yung lagi ko sinasabi rin kahit sa iba, yung give way to get your way para mas magkaintindihan tayo. So with that, lagi natin tatandaan yung communication is equivalent to good relationship. Thank you mga ka-zesters for joining us tonight. Alam namin very late, pero for everyone who's alam ko ata, Julie, us, we need to, kumbaga parang give them, parang clue. Ano ba yung next topic natin? Yes. So for next week,
Since we already discussed yung reversal of roles, being in midlife, now is undergoing crucial conversations. Next week would be a bit heavy, I guess. We'll talk about kasi serious. Everyone's undergoing midlife, and part of it is the realization that we are mortal beings. So next week, let's discuss about pagluluksa. How do we grieve in midlife? So, so thank you very much, everyone. Stephen, we miss you. We miss you, Pen. Next week. Shout out sa mga natin listeners natin. Yes, oo. Thank you for joining us. Si Nimpa, si Rachel Ann, si Irene, hello sa inyo. May ang daming comment ni Nimpa. Sayang wala si Stephen. May kakampi. Kaya kakampi pala ni Nimpa si Cherilyn. So, well, thank you sa lahat. Thank you, George, sa pag-assist. Thank you, George. Thank you, George. Shout out kay Carol. Yes, ayan. And also, don't forget to like our page, Facebook, my Midlife Crisis, our YouTube channel, and our Spotify Midlife Crisis. Subscribe and follow para kapag mga nasa traffic kayo, pakinggan nyo. At naway may na-share kami sa inyo. Thank you very din much. Pala si Dexter. Good night, Dexter. Thank you for watching. Good night. See you next week. Thank you, everyone. See you next week. Bye. Bye.